Hey, hi everyone. Recently I saw an article or I read an article sa Sunstar Cebu mentioning about Dr. Brian To and his challenge to the people of Cebu. So si Dr. Brian To, for context lang, ay isang professor ng strategy and a global strategist. So I think he's also from Cebu. Tapos ang panawagan niya sa mga Cebuano ay you must take the lead and you must invest in yourself or invest in Cebu. So, meron ako ditong ginawa itong Cebu Rising AI Talent Capital because we have been convincing the provincial government and the local government units in Cebu to develop yung ating workforce and prepare them to become future ready by being AI fluent. So, ano ang sabi ni Dr. Brian To? Sabi niya, the national economy has, totoo naman, no? Because of the political turmoil that is happening in our country, because of the investors pulling out their investments and nagkaroon ng freeze investment. So frozen ang mga investments ngayon. And then merong weakening peso because of the instability na meron dito sa ating bansa. So hindi natutuwa yung mga tao, hindi natutuwa yung mga investors. Kaya yung ating ekonomiya, along with yung mga disasters na naranasan natin like earthquakes, bagyo-bagyo, ganyan. And then yung mga pag-activate ng mga volcano. So ito yung mga isang bagay. Ito yung mga bagay na nagpapahina sa ating ekonomiya. Meron na namang uncertainty. Okay? So si Dr. Brian To ay isang business strategist. During the Cebu Province Economic Forum, sinabi niya na meron tayong tatlong factors kung bakit nakatenga yung ating ekonomiya. Which is number one, yung high debt burden, yung ating utang, national debt weighing on fiscal policy and investment climate. Sabi niya mga more or less 17 trillion pesos. 17 trillion na daw ng ating utang, right? And then yung paghina ng peso dahil sa kung ano-ano ang nangyayari na negative dito sa Pilipinas, kaya humihina rin yung ating purchasing power. And syempre, yung mabagal na reforma pagdating sa economic growth and development. So, on a positive note, in-identify din ni Dr. To na meron daw ang Cebu ng mga ingredients para maging successful. Sabi niya, despite the national headwinds, Cebu remains uniquely positioned to thrive. Okay, the province possesses three critical advantages that set it apart from other regions struggling to attract investment. So, ang Cebu ay merong world-class talent. No, yung mga talent nila dito, yung mga human resources nila dito ay highly educated, adept sila sa technology, and syempre, meron silang technical excellence and adaptability. Mabilis mag-adapt ang mga taga-Cebu, lalo na yung mga talent. And meron tayong strategic connectivity. Connectivity dahil meron tayong mga ports, airports, and yung mga digital networks natin ay matatag na rin. I mean, pretty decent. Not kasing matatag ng Singapore, pero at least decent enough para it can make us compete with the global economy or yung other countries. And then meron tayong strong spirit. A distinctive culture of mutual support and entrepreneurial resilience. So, ang kultura ng Cebu ay they help each other. And even if you're not from Cebu, they still help you. No? So, yun ang isa sa mga competitive advantages ng Cebu na wala sa iba or hindi natin masyadong makikita sa ibang regions. Okay. So, ano ang challenge ni Dr. To? Sabi niya, Cebu must act independently of Manila. We should stop waiting and start building. Sabi niya, invest in Cebu. Yun. The province cannot afford to wait for national solutions that may never materialize. With the current happening, yung current events na nangyayari sa ating bansa, di ba, mababa ang tourism, wala pupunta halos na turista, tayo yung kulelat sa Southeast Asia, and then konti lang yung mga investors, nagpo-pull out yung iba kasi nga freeze investing kasi nag-aantay pa sila kung anong mangyayari. And then medyo ang daming political kaguluhan sa Manila, di ba? So, sabi ni Dr. To, which is I agree with him completely, invest in Cebu and don't wait for anything or anyone. We have to start building. So, ang ibig sabihin nito, yung capital na meron dito sa Cebu, dalhin natin sa mga local industries, in-nurture natin yung mga talent, and i-embrace natin yung innovation within the Cebu borders. Mula Daan Bantayan hanggang Santander, di ba? Ito yung mga dapat nating i-develop para nag-trickle down sa grassroots yung ekonomiya, yung magandang ekonomiya. The business community must lead the charge, demonstrating that regional leadership can drive national progress. So ano yung critical na mga infrastructure or mga opportunities na pwede nating i-take advantage dito sa Cebu? Pwede tayong maging charging station, EV, yung electric vehicle charging station capital, di ba, ng Asia. Kasi hindi naman mahirap, but hindi masyadong komplikado ang mag-imbento ng or magbuo ng charging station. So, yung talent natin na meron tayo dito sa Cebu, pwede na natin yon i-explore, pwede natin yon i-maximize. Micro manufacturing. So, maraming mga manufacturing businesses dito sa Cebu, pero pwede tayong mag-micro manufacture para pwede tayong mag-supply sa ibang regions or sa ibang cities across Southeast Asia.
maraming skilled na mga laborer ang Cebu at masyado din tayong entrepreneurial. Kaya kaya natin lumaban pagdating sa micro manufacturing. Diba? Hindi na mahirap masyado mag-start from ground zero because developed na yung manufacturing industry ng Cebu City. My favorite is yung artificial intelligence. Siyempre dito ako sa realm na to umiikot. Yan, di ba? So, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng sinabi niya. Pwedeng magbuo or mag-build, mag-create ng mga AI applications for businesses, automation, data analytics, and customer service, building on Cebu's tech talent base. So, kung mapapansin nyo, isa ang BPO industry sa boom, nagpapasigla ng ekonomiya ng Cebu, and pwede natin yon gamitin. Pwede tayong mag-piggyback doon sa BPO industry ng Cebu City para kung sakali na maapektuhan tayo nung bagong batas sa Amerika, yung call centers law, yung sa call center wherein nire-recall na nila yung mga call center operations na ginagawa sa US pero naka-offshore siya, nire-recall na nila, pinababalik na nila sa Amerika. So syempre kahit paano maapektuhan pa rin yung mga kababayan natin dito sa Cebu kasi karamihan ng mga clients ng mga BPO industries dito ay mga US-based or US clients. Yun. So, itong artificial intelligence, ito yung lagi nating sinasabi. Kino-convince natin yung mga provincial leaders, yung mga local government units, yan, na maging AI talent capital ang Cebu. Kasi kaya naman, with yung nabanggit natin kanina na tatlong critical infrastructure, critical factors, ito yung pwede malapit sa katotohanan na madaling gawin because mabilis siya and hindi naman masyadong magastos. And magti-trickle down yung epekto nito, yung impact nito from Daanbantayan to Santander. Diba? So, ano siya? So, across the borders. The next is robotics and automation. So pwedeng gumawa ang mga Cebuano ng mga industrial automation solutions. Hindi naman necessary na talagang yung super hardware ng mga robotics na parts, ganyan, di ba? Pero yung automation solutions na pwedeng mag-transform sa manufacturing industry or pwedeng magbigay ng manufacturing efficiency across Southeast Asia. So ito yung pwede nating pasukin. Ito yung available sa Cebu. Ito yung kayang-kayang gawin ng Cebu. Okay? So sabi din ni Dr. To, ang ating ekonomiya ay consumer-driven. So dahil consumer-driven tayo, mas madami tayong binibili kaysa ginagawa. So mag-stop tayong mag-consume. Hindi naman mag-stop. Bawasan natin yung consumption, but we have to create more. No? Sabi niya, we want people to buy, but we also need to make. Ano ang kailangan gawin? Make jobs, build tools, make products, make opportunities for the Cebuanos. So if we make more services, products, opportunities, jobs, diba? So sisigla talaga yung economy. Because the path forward requires a fundamental shift. So Cebu, according to them, must prioritize manufacturing innovation and value creation over facilitating transactions. Ano ibig sabihin ng facilitating transactions? Buy, sell, buy, sell, buy, sell. That is just facilitating transactions. And unlike Singapore, hindi tayo pwedeng maging financial capital. Kasi syempre, kahit nasabihin mong little Singapore ang Cebu, pero way ahead na siya, di ba? Way ahead na siya sa atin. So this transformation, if we focus on manufacturing, innovation, value creation, so syempre yung AI nandun siya sa innovation aspect. This transformation will generate sustainable jobs. Mas maraming jobs ang i-create, mas makakapag-build tayo ng technical expertise, parang Taiwan, right? And then pwede tayong mag-create ng genuine wealth kasi syempre, mas maraming kikita, mas maraming revenue, mas magiging abundant ang mga tao. Hindi lang siya economic activity. So wealth talaga ang i-create natin. So ito yung isa sa mga problema natin sa ating edukasyon. No economic transformation can succeed without a skilled workforce. Dr. To issued a sobering warning. So the Philippines, sabi niya, the Philippines education system is failing. So alam naman natin lahat yun. It's been on the news for like years now. And then alam natin na yung consequences are dire. Siyempre, pagka behind yung ating educational system, so ano ang mai-expect natin na output from our workforce, di ba? So during the pre-pandemic, the Philippines excelled in math and science. So medyo ano tayo dyan, wala tayong problema. We produce competitive graduates sought by regional employees. Pwedeng regional, pwedeng outside of the province. Ang imperative naman, there was massive investment in technical and vocational training in data analytics, computer science, and automation. So ito yung nangyari, kaya tayo okay, kaya tayo nag-excel sa math and science. But then, yung current reality natin ngayon ay nandun tayo sa lowest, near bottom in international assessment. Sabi ng mga assessors, yung mga estudyante natin 2 to 3 years behind dahil dun sa disruption ng pandemic. So ano yung critical insight ngayon? So kahit na ginagawa ko tong video ngayon, parang masakit sa dibdib, masyadong mabigat. Because education is not optional. If we don't invest in our people, we have no future. Masakit mang sabihin, masakit mang aminin, at masakit mang tanggapin na even with whatever is happening in our country, if we don't really invest in our people, so we have no future. Ano ang mangyayari sa atin, di ba? Both the government and the industry must act immediately to close the skills gap. It might be too late kung hindi tayo umaksyon because other countries will do it kung hindi natin gagawin. So ano na lang tayo, di ba? Magiging wasted na lang yung ating talent and resources. Trust matters. Perceptions of corruption and political instability continue to undermine investor confidence. Sabi ni Dr. To, yung South Korea's recent pronouncement, di ba? Sabi ng President ng South Korea, itigil na yung aid sa Pilipinas kasi dishonest sila because of the issues of corruption.
So, ang investor, pag nalaman niya na may corruption, hindi ka honest, di ba? Iisipin nila, kahit na, kunwari, sa Manila lang yan or sa ibang parts lang yan ng Pilipinas, sasabihin nila, oh, hindi, across the ano yan, across the board yan, buong Pilipinas corrupt. So, anong nangyayari sa foreign direct investment? Sa FDI, syempre, magpo-pull out yung mga investor o kaya freeze investing. Hindi talaga sila maglalabas ng pera, right? Pati yung tourism numbers natin, sobrang pathetic. Halos wala nang bumibisita sa atin, no? Kulelat tayo sa mga ibang Asian countries. Mga visitors natin from Japan, China, Korea, and Europe, they have dropped significantly. Kaya nga, di ba, ibinabalik ng Department of Tourism yung e-visa for Chinese tourists. Kasi simula nang maging anti-China tayo, masyado nating hinigpitan ang mga Chinese tourists, which alam naman natin na ang mga Chinese tourists, marami silang ginagastos sa mga bansa or lugar na pinupuntahan nila. Kaya ngayong Thailand, di ba, halos magmakaawa sila na bumalik na yung mga Chinese tourists nung time na nagkaroon sila ng spot sa kanilang relationship. So tayo naman, na third world country tayo pa yung nagmamagaling na kunwari hindi natin kailangan yung mga Chinese tourists. Okay? So ano ang solution dito sa problema na to? Yung private sector ng Cebu must demonstrate ethical business practices and transparent governance. Kasi pag nakita ng mga investors yan, doon lang babalik yung kanilang tiwala. The regional leadership must be parang prioritizing. No? Yung regional leadership must be prioritizing yung integrity, no, para bumalik yung confidence level ng mga investors dito sa ating bansa, particularly dito sa Cebu. So ito yung isa sa mga solutions na pwede natin gawin immediately, no? Alam naman namin na kahit naman hindi kami taga dito sa Cebu, alam namin na karamihan sa mga business owners dito sa Cebu ay meron talagang ethical business practice. No, yun yung parang kultura dito. Pero syempre, hindi naman natin yan malalahat. But syempre, because the economy is in dire situation, kaya panawagan natin na sana mas madami, sana mas maging kultura talaga ng mga negosyante yung magkaroon ng ethical business practice. So ano yung blueprint na sinasabi for regional leadership? Concrete steps. Cebu's business chambers, universities, local governments. So nakikita natin PPP, ito, public-private partnership. So magkaroon ng collaboration ang public at saka private. Yung mga business chambers, mga universities, local government units, they should work together para sa mga innovation programs. And one of them is, again, I'm really mentioning because I firmly believe that AI will revolutionize and transform our industries here. Gawa sila ng innovation program and workforce development. So dapat i-re-skill nila, i-retool nila yung kanilang human talent dito sa human resources dito sa Cebu. Ano pa? Local industry investment. So mag-invest sa local industries. No, capital directed towards manufacturing facilities dito sa Cebu, innovation centers dito sa Cebu, and infrastructure na mag-create siya ng competitive advantage in the long term. Hindi lang siya for 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, kundi para ma-strengthen, ma-emphasize, and magkaroon ng imprint na ito talaga yung focus ng Cebuano. Okay, industry-aligned education. So kailangan yung mga training programs, yung mga pagtuturo natin, ginagawa nating education sa mga estudyante, sa mga learners, kailangan yan may input ang business. Hindi basta ikaw, nagde-develop ka ng curriculum, nagtuturo ka nang hindi siya responsive doon sa business na mag-hire or doon sa organization, doon sa industry na mag-hire ng mga graduates mo. Otherwise, syempre, pag may disconnect, pag may gap, you will find your graduates na mag-graduate sila na wala silang mahanap na trabaho. Like for example, ngayon, ito yung isang magandang example. Masyadong mabilis ang pagbabago ng AI. Masyadong mabilis tina-transform ng AI ang mga industriya, no? Across the globe yan. Ngayon, kapag hindi mo in-integrate yung artificial intelligence sa curriculum ng mga estudyante mo, pag-graduate ng mga estudyante mo, halos wala na silang mahanap na trabaho. Halos, di ko sinabing lahat. Konti na lang available. Kasi ang i-hire ng mga corporate, ng mga employers, ay yung mga AI fluent na mga estudyante. Why? Because gusto ng mga employers din, ang business sector, na mag-automate ng kanilang mga business. Kasi makakatipid sila, mas mabilis yung production, mas mag-i-increase yung kanilang mga bottom lines, diba, yung revenues nila, kasi bibilis, magkakaroon ng automation. And napapansin natin, buong mundo na yan, ang dami nang nag-lay off, massive layoff ng mga empleyado because of automation. So kailangan, pag magde-develop ka ngayon, pag-educate mo yung mga tao ngayon, industry aligned, hindi siya disconnected na porke nasa academe ka, okay, ito lang yung gusto mo, ito lang yung sa tingin mo ay pupwede, or ito yung nababagay. Pero in truth, short siya doon sa needs ng industry. Okay, and then syempre, pagdating sa capacity development, yung kung ano yung innovative, kunwari, innovative technology ang AI, transformative technology ang AI, disruptive technology ang AI, kailangan ika-capacitate mo yung mga tao, di ba? So meron ka dapat na research and development hubs, dito sa Cebu, may startup incubator. So I think okay naman yung mga startup incubators dito sa Cebu because isa ang Cebu. Siyempre next to Manila, Cebu agad yung maiisip mo na merong tech communities na very vibrant. May dito, maraming mga startups dito na tech-based pero successful na rin naman sila. So again, ang panawagan is magkaroon ng mga innovative capacity development, capacity building, at technology transfer. Siyempre, from industries to yung mga trainers, mga learners, para ma-commercialize yung bagong idea. Or in the case of transformative technology, siyempre kailangan ng capacity development para makapag-generate ng mga new ideas ang mga tao. Okay, so now, the question, ito yung $1 million question. Do you believe
Ito challenge din ni ano to Dr. To ito So nag-resonate siya ng todo sa akin. Kaya ako gumawa ng video about this. Do you believe that Cebu can lead the Philippines in innovation and not just follow? So ako, bilang hindi taga Cebu, I'm not from Cebu, we're not from Cebu, I'm from Northern Luzon, but I strongly believe, and it is my strong conviction, very oratoric, that Cebu can lead the Philippines in innovation and not follow. So when I say that Cebu can be a cost-effective AI talent capital, not only of the Philippines, but in Southeast Asia, paniwalang paniwala, kumbinsidong-kumbinsido ako because I researched on it already, na kaya ng Cebu mag-lead. So I think challenge ni Dr. To, sabi niya, he's challenging the leaders, both inspirational and pragmatic, sabi niya, meron namang talent Cebu, meron namang resources, and meron tayong community spirit na unbreakable. We used to say na, I'm proud Cebuano, or proud Cebuano, I'm from Cebu and I'm proud. Pero kailangan, kukunin na uli natin, itatayo na uli natin yung bandila. Not just in words, but in results. So, in summary, the path forward is clear. There is a call to invest locally, build industries, like new industries, educate relentlessly. Kailangan ko bang i-emphasize? Educate relentlessly and lead ethically. Cebu's resilience and entrepreneurial energy are its greatest assets. The only question remaining is whether the province's leaders, whether you are a local government unit leader, local chief executive, from the legislation, or business leader, or even, the entrepreneurs here and the business owners here, isiseize nyo ba yung moment? Will you seize the moment, or you just let it pass? Diba? So the ball is now on you.